For today's video, Lawi 100 nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi ni guys, ito daw ay tinambay niya 2 buwan kasi nga is nagkaroon ng lagutok sa loob ng kanyang makina guys. Kaya ito ay papa-overhaul niya kasi nakita niyang malaki ang problema ng kanyang clutch housing. So yun, shout out kay Bossing. At siyempre, dadalhin natin ang kanyang makina sa ating shop guys. So ito na, dadalhin natin ang kanyang makina sa ating shop. Kaya, hindi na natin siya baklasin ng kanyang clutch guys para ma-confirm natin na may problema talaga ang kanyang clutch housing. So tanggalin natin lahat ng mga bolt na nakatouch sa kanyang crankcase na makikita natin guys. Noong una is mahina pa daw ang lagutok ng kanyang clutch. Habang patagal na patagal ay lumalaki daw ito guys. Kaya nakapag-decide si Bossing na silipin ang loob ng clutch. Doon na-discover niya na malaki na daw ang kanyang play ng kanyang clutch housing. Kaya ang ginawa niya is tinambay mo niya kanyang motor ng 2 buwan at tapos ngayon nagkaroon na siya ng budget at nakapag-desisyon siya na ipa-overhaul na, ipabiyak na ang kanyang makina. So tanggalin natin yung mga gasket guys para hindi sagabal sa pagbaklas ng makina. So check nga natin at klaro natin guys kung totoo ang sinabi ni Bossing. Tanggalin natin ang kanyang clutch arm. So try mo natin na hawakan tong clutch housing guys, ang play niya kung maalog ba. So yan guys na, naramdaman ko na malaki ang play no. Oh Taas malaki din. no! So, kahit nasa video guys, medyo kaunti lang pero kapag hinawakan mo malaki na ang play yun no. Malaki na ang play ng kanyang clutch housing. So load sa idle ang dapat gawin kapag mga ganito. Siyempre guys, ang bearing nito ay nasa loob ng kanyang crankcase o sa kanyang transmission. Ang gagawin natin is kailangan natin biyakin ang dalawang crankcase shell para kuha natin yung bearing at ma-confirm natin ang sitwasyon ng kanyang bearing na need na siyang palitan o overhaul. Tanggalin natin ang lahat ng mga bolt sa kanyang centrifugal cover. Pag matanggal ng cover guys, meron siyang nut na malaki. Tanggalin natin yan gamit ang ating electric impact wrench. So itong next naman na tanggalin natin guys, kapag matanggal natin ang kanyang nut, is yung kanyang clutch plate lifter na may 4 na bolt no. Kasi yung bearing sa gitna guys, sinisikot-sikot ko siya, matigas siyang sikotin. Kapag natanggal yung bearing sa gitna is pwede natin siyang targetin no, gamit ang electric impact wrench na 17mm na castle wrench guys. Kaya lang is yung chinek ko yung bearing is medyo may katigasan. Kaya ang gawin natin is tanggalin na natin ang lahat ng bolt na nakatouch sa kanyang clutch plate lifter. So meron din siyang oil pan guys no. Tanggalin natin dalawang bolt sa kanyang oil pan. At sa nakita ko guys is naka clutch spring siya no? Naka racing clutch spring. Yan o, kulay pula ang spring ng kanyang racing clutch spring. Isa rin yan sa dahilan kung bakit mas lalong bumaba ang lifespan ng ating bearing. Kasi kapag namimuras ang ating motor, siyempre guys, apektado ang stasyon ng ating bearing. So ngayon, tanggalin natin yung clutch lifter. Meron pa siyang clutch spring na tira. So yan guys, racing clutch spring yan. Medyo may katigasan yan. So isa din sa dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang ating clutch housing. O mas lalong lumala ang sitwasyon ng ating clutch bearing. So tanggalin natin yung nut sa gitna. So sabay natin bunutin yung clutch housing at saka primary clutch. So yung i-double check natin. So, malaki talaga ang kanyang play guys na. Kaya tanggalin natin to para magkaalaman na. Yan, tanggalin natin ang kanyang clutch shoe para madali ang ating pagbaklas kasi medyo kumapit yung clutch shoe sa kanyang axle ng kanyang crankshaft. So yun na guys, natanggal natin ang dalawa. At siyempre dito din lapit natin camera para ma-check natin ang kanyang transmission. Kasi may bearing ito guys no, sa gitna. So ilapit ko natin guys, klaruhin natin. Iyo no, malaki na talaga ang side play guys ng kanyang bearing no. So possible dalawang bearing ang aplikado nito sa loob at saka labas. Yung sa labas naman guys, sa right side na bahagi is malaki ang bearing na yan no.
So 6203 po, 6203 po ang bearing na yan. So try natin sa kabila guys, tanggalin natin yung head muna. So tanggalin natin yung cover sa head. Next, tanggalin natin ang kanyang cylinder head. Hindi natin baklasin ito guys kasi natin mabibiyak o masasapalit ang dalawang crankcase shell ng kanyang transmission once meron pa yung head at saka meron pa ang kanyang block. So sa block naman, tanggalin natin yung engine bolt na support sa kanyang block. So ang block din ito guys ay 56 guys, no, ang sukat 56 mm po ang block na nilagay ni Busing sa kanyang motor. So kapag matanggal natin ang block, next naman guys, lipat tayo sa kanyang magneto. Pagkatapos ng tanggalin natin ang takip ng magneto guys. So yun, nut muna next. Pagkatapos ng nut ay siyempre ang magneto na rin ang ating isunod. So yun. Next guys, kapag natanggalan natin magneto ay pwede na natin tanggalin ang kanyang mga bolt sa kanyang crankcase. So lahat ng mga bolt na makita mo dyan nakatouch, tanggalin nyo guys. Sa mga siyam na bolt yan, no? O pito, pito. So, sa mga pitong bolt yan, meron ang ating crankcase shell. So kapag medyo makita na natin na natanggal na natin lahat ng mga bolt, syempre kailangan natin biyakin ang kanyang makina. Kasi yung bearing guys sa ating clutch housing is na-connect yan sa ating main shafting ng ating transmission. So need nating biyakin kasi nandun po ang bearing sa loob ng ating transmission guys. Yan, pwede natin separate. Tanggalin mo natin yung, nakalimutan tanggalin yung washer guys sa gitna ng ating transmission. Yung tatlong washer, yung plastic, yung lock washer at saka yung plain washer. So yung tanggalin mo natin ito kasi hindi natin matanggal yan kapag nandyan pa yung lock washer na parang may naka-oscillate sa gitna sa spline ng ating transmission. So yun, so natanggal na siya guys. At syempre kanyang kickstarter spring tanggalin din natin kasi mayroong kickstarter spring yan guys, pero natanggal ko na siya sa part na yan, no? So pwede na natin hiwalay ang dalawang crankcase shell. So kundi na lang guys, nakikita na natin ang sitwasyon ng kanyang bearing, no? Itong motor na to is mga 10 years na mahigit na daw sabi ni owner guys. Kaya possible isa na rin to sa problema kung bakit ang bearing ay umaalog na, kasi more than 10 years na rin servisyo ng motor na ito. So ito na guys, tanggalan natin ang isang crankcase shell, tanggalan natin ang kanyang axle ng kanyang crank. So siyempre doon sa kabila naman is tatanggalin natin yan. Paano ba yan? So yan guys, oh. So pupukin lang naman natin yan. So tabi mo natin isang crankcase na may mga transmission. So tanggalin natin yan. So paano ba? Pupukin lang yan guys, no? Sa likurang bagi. Sabay mahulog na po ang bearing na yan. Yun. Tapos try natin na hawakan guys at alugin. Basta ulit ako guys, ang sukat ng bearing nito ay 6203. Yun ang malaki na ang kanyang play guys. So nito talaga siya nating palitan pa rin na kung may giwang-giwang ang pag-ikot ng ating buong clutch housing. And yun naman guys, sa kabilang crankcase is tanggalin natin ang dalawang shafting ng ating transmission at saka shifting drum. So siyempre yung main shaft at saka yung counter shaft. Itong malit na bearing guys ay papalitan din natin ng bago yan, no? Yan po ay 6201. Ngayon lipat tayo sa kabilang crankcase guys, kung saan nasa likod ng shafting na ito ng ating main shaft ang isang bearing na i-check natin. So ito naman yung bearing ng ating connecting rod. Ang numero naman yan ay 6304. Shout out sa owner at salamat ba sa tiwala. So yun guys, tatanggalan natin ang kanyang transmission. So hindi tayo nagkamali.
isa rin sa pinaka-worst ng ng bearing ng kanyang makina guys. Yun, no? Oh, Itong no! 6001 ata yan. Kasi maliit po siya na bearing guys, no? Yun, no? Isa rin sa dahilan yan kung bakit malaki ang alog ng ating transmission. So, nagkaroon siya ng lagotok guys, no? So, need natin i-pull out yan. Since yan po ay blind bearing, tulad tayong puller, ang gawin natin dyan is i-wheel na natin siya ng sirang axle tapos sabay bunutin natin palabas. So, ito namang bearing nito, 6203 din yan guys. Yan po ay bearing ng ating sprocket. Okay. So, yun lang guys, no? Siyempre, maabang na lang sa part ko ng ating video kung saan i-assemble natin siya. At siyempre, magpapalit tayo ng mga bagong bearing sa kanyang makina. So, 4 ang papalitan natin guys. Since goods naman ang bearing ng kanyang connecting rod na 6304. Maraming salamat. At siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.